Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 131. Pinsan, siya na. Itinuro ni Yellow Hair ang ilong ni Bobby Aguilar pagpasok niya sa pinto. Nang matapos siyang magsalita ay may isang binata ang lumapit. Pinahid niya ang singsing sa daliri niya at dahan-daang naglakad patungo kay Bobby Aguilar. So ikaw ang nanakit sa pinsan ko. Tiningnan ng binata si Bobby Aguilar pataas at pababa. Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit siya binugbog? Ngumisi si Bobby Aguilar. Wala akong pakialam dyan. Naglakas loob kang saktan ng aking pinsan. People, ayan kita ngayon. Ngumuso ang binata. Nahulaan ni Bobby Aguilar na ito ay isa pang hindi makatwirang tao at ikinaway ang kanyang kamay, mas mabuting tawagan mo si Cesar Nolan. Natigilan ang binata at saka galit na sinabi, napakabisi ng ating Ginoong Nolan. Sa tingin mo ba tatawagan mo na lang siya? Kung hindi mo siya tatawagan, gagawin ko. Inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono at tumawag kay Cesar Nolan. Hindi nagtagal, sinagot ni Cesar Nolan ang telepono sa kabilang linya. Masigasig niyang sinabi sa telepono, Mr. Aguilar, bakit mo ako tinatawagan gabi-gabi na? Sabi ni Bobby Aguilar, Mr. Nolan, mayroon ka bang Midnight KTV sa ilalim ng iyong kontrol? Natigilan si Cesar Nolan at mabilis na sinabi, oo, nasa Midnight KTV ako ngayon. Gusto mo bang sumama? Aayusin ko agad ang lahat para sa iyo. Hindi, nasa Midnight KTV na ako. Pinagbabantaan ako ng manager mo na pilayin ako. Ngumisi si Bobby Aguilar. Agad na nagbago ang mukha ni Cesar Nolan sa kabilang linya. Nagmamadali niyang tanong, Mr. Aguilar, nasaan ka? Pupunta ako dyan. Room 888. Sabi ni Bobby Aguilar. Sige, pupunta ako dyan. Nag-aalalang sabi ni Cesar Nolan. Pagkababa ng telepono, tumingin si Bobby Aguilar sa pinsan ni Yellow Hair. Malapit nang dumating si Cesar Nolan. Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Hey, I think you must be wasted. Sino ka sa tingin mo? Si Mr. Nolan ay hindi mo basta-basta matatawag. Ngumisi ang binata. Hindi na nag-abalang kausapin pa siya ni Bobby Aguilar at tumigil na siya sa pagsasalita. Ngumuso ang pinsan ni Yellow Hair. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, halika, pakawalan natin ang kanyang mga kalamnan at buto. Mabuti pa, baliin mo ang kanyang mga paa. Mabangis na sabi ni Yellow Hair. Walang problema. Mahinahong sabi ng pinsan niya. 7 o 8 matipunong lalaki ang naglakad patungo kay Bobby Aguilar. Mukha silang mabangis, at malinaw na hindi sila madaling pakitunguhan. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakita si Cesar Nolan na nakatayo sa pasukan, humihingal. Nang makita si Cesar Nolan, nagulat ang pinsan ni Yellow Hair. Nagmamadali siyang umakyat para salubungin siya, yumuko at sinabing, Mr. Nolan, bakit ka nandito? Hindi siya pinansin ni Cesar Nolan at mabilis na lumapit kay Bobby Aguilar. Explore up-to-date stories at novel.com. Ginoo Aguilar, okay ka lang? Medyo gulat na sabi ni Cesar Nolan. Tumawa si Bobby Aguilar, okay lang ako. Ginoong Nolan, ang iyong KTV manager ay napaka-domineering. Nagbago ang kulay ng mukha ni Cesar Nolan. Iniligtas ni Bobby Aguilar ang kanyang buhay, at ngayon ay nangyari na ang ganoong bagay. Hindi napigilan ni Cesar Nolan na mataranta. Ginoo Aguilar, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papakawalan ng madali. Napangiti si Cesar Nolan. Pagkatapos, lumingon si Cesar Nolan sa manager. Sa oras na ito, ang manager ay natakot na sa labas ng kanyang talino. Mukha siyang takot at sinabing, Mr. Nolan, hindi ko alam na kilala ka niya. Please spare me. Malamig na sinabi ni Cesar Nolan, spare you. Sa palagay ko ay nabaliw ka na sa pagmamataas, kahit na nangangahas na saktan si Mr. Aguilar. Mabilis na lumuhad ang manager sa harap ni Bobby Aguilar, na nagmamakaawa, Mr. Aguilar, nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sige, ilabas niyo siya. Inip na ikinaway ni Cesar Nolan ang kanyang kamay. Oo, Mr. Nolan.
Ang 7 o 8 matipunong lalaki ay agad na nagpalit ng mukha at kinaladkad ang manager palabas nang walang ibang salita. Sa hindi kalayuan, ang yellow hair ay nanginginig sa takot, dahil hindi niya inaasahan na si Bobby Aguilar ay magkakaroon ng ganoong kalaking suporta. Bro, I was wrong. Yellow hair sambit ng nanginginig na labi. Pero laking gulat niya, hindi man lang siya pinansin ni Bobby Aguilar. Obviously, hindi sineseryoso ni Bobby Aguilar ang yellow hair, kahit anong rant niya, hindi pa rin siya pinansin. Nakaramdam ng labis na kahihiyan ang yellow hair ngunit hindi na naglakas loob na magsalita pa. Lumapit si Cesar Nolan kay Bobby Aguilar at sinabing, Mr. Aguilar, punta tayo sa private room sa tabi para mag-chat. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang kalahating patay na si Violet Miller sa sopa, at umiling, kalimutan mo na ito, may mga bagay akong gagawin, hindi ako makikipag-chat ng matagal. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Cesar Nolan, at tumanggaw bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, binuhat ni Bobby Aguilar si Violet Miller at umalis sa KTV. Alam mo ba kung saan ang bahay niya? Pagkasakay sa kotse, tumingin si Bobby Aguilar kay Selena Burton at nagtanong. Medyo nagulat na sabi ni Selena Burton, hindi ba ikaw ang bayaw niya? Ni hindi mo alam kung saan ang bahay niya. Hindi pa ako nakapunta doon, walang ekspresyong sabi ni Bobby Aguilar. Si Selena Burton ay lihim na inilabas ang kanyang dila, at pagkatapos ay sinabi, kung gayon, dadalhin kita doon. Sumang-ayon si Bobby Aguilar, at pagkatapos ay sinenyasan si Edward Green na paandarin ang kotse. Lane Family Villa. Dad, hinding-hindi namin pwedeng pabayaan ito. Hindi natin maibibigay ang Water Dragon Cave kay Bobby Aguilar. Nagnganga ang mga ngipin ni Asher Lane. Sinulyapan siya ni Blaze Lane at malamig na ngumuso, oo naman. Mayroon akong isang tao na nag-check sa Capital City kamakailan at nakumpirma na ang pamilya Taylor ay hindi makikialam. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Asher Lane, at tuwang-tuwang sinabi niya, Talagang. Isang kislap ng malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Blaze Lane. Dahil hindi makikialam ang pamilya Taylor, hindi ko siya hahayaang makatakas. Puno ng galit ang mukha ni Blaze Lane. Ang dahilan kung bakit naging tahimik ang Lane family ng matagal ay may pinadala sila sa Capital City. Matapos kumpirmahin na hindi makikialam ang pamilya Taylor, ganap na gumaan ang loob ni Blaze Lane. Ginoo. Lane, isang taong nagngangalang Ellis Mitchell ang gustong makita mo. Maya-maya lang ay pumasok ang isa niyang tauhan at sinabing, Ellis Mitchell. Nang marinig ang pangalang ito, nakikita kung ano ang noo ni Blaze Lane. Hindi ba siya ang tao ni Cesar Nolan? Hey, nakaraan na iyon. Maya-maya lang pumasok si Ellis Mitchell mula sa labas ng pinto. Nakangiting sabi niya, Mr. Lane, matagal na. Pinalaki ni Blaze Lane si Ellis Mitchell, medyo kinakabahan saglit. Iyon ay dahil sa lahat ng mga doorkeeper ng Lane family, si Aiden Ortega lang ang makakahawak kay Ellis Mitchell. Tila napansin ang pag-aalala ni Blaze Lane, tumawa si Ellis Mitchell at sinabing, Mr. Lane, huwag kang kabahan. Nandito ako para ipangako ang aking katapatan. Ipangako ang iyong katapatan. Lalong naguluhan si Blaze Lane. Hindi ba ikaw ang tao ni Cesar Nolan? Sa pagkakaalam ko, maganda ang pakikitungo ni Cesar Nolan sa iyo. Naghihinalang tanong ni Blaze Lane. Bumantong hininga si Ellis Mitchell, ang isang mabuting ibon ay pumipili ng isang puno na dadepon, hindi banggitin na si Cesar Nolan ay hindi magkakaroon ng anumang pagunlad. Siya ay maikli ang paningin at hindi nakikilala ang tunay na talento, kaya napagpasyahan kung hindi siya tulungan ng Merc. Nakakaloka talaga ang kawalang hiyaan ni Ellis Mitchell. Malinaw na pinalayas siya sa pamilya Nolan, ngunit kumilos siya na parang iniwan niya sila. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Sino ang nakakaalam kung ikaw ay ipinadala ni Cesar Nolan? Pinaikit ni Blaze Lane ang kanyang mga mata na may pagdududa. Tawa ng tawa si Ellis Mitchell, anong klaseng tao ako, Ellis Mitchell? Sa sandaling iwagayway ko ang aking braso, hindi mabilang na mga susunod ang darating.
At saka, sumuko na ako kay Cesar Nolan. Saglit na huminto, sinabi ni Ellis Mitchell na may mahinang ngiti, sa pagkakaalam ko, may sama ka ng loob sa isang lalaking nangangalang Bobby Aguilar, tama ba? Tumango si Blaze Lane. Ang balita ng insidenteng ito ay kumalat sa buong South City at maging sa Chuzzel, kaya hindi kakaiba para kay Ellis Mitchell na malaman ito. Humalaklak si Ellis Mitchell, sa totoo lang, ayaw ko rin sa kanya at nagpasya akong ipaglaban ang hustisya at tulungan ang Lane family na mabawi. Kabanata 132. Nang marinig ang mga salita ni Ellis Mitchell, lumitaw ang isang pahiwatig ng pagkagulat at tuwa. Ang mukha ni Blaze Lane. Sa South City, medyo sikat si Ellis Mitchell. Ngunit halos walang nakakaalam tungkol sa kanya na ginugulo ni Bobby Aguilar. Ginoo Mitchell, seryoso ka ba? Hindi madaling pakitunguhan si Bobby Aguilar. Bago pa makapagsalita si Blaze Lane, nagmamadaling nagtanong si Asher Lane. Bahagyang bumantong hininga si Ellis Mitchell at sinabing, sa palagay ko, katamtaman lang si Bobby Aguilar. Siya ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Tama, tama. Si Mr. Mitchell ay naging matagumpay at kilala sa loob ng maraming taon. Natural lang na madali niyang makitungo kay Bobby Aguilar. Nakangiting sabi ni Blaze Lane. Sabi ni Ellis Mitchell na may mahinang ngiti, Mr. Lane, kung magtitiwala ka sa akin, bigyan mo ako ng 2 araw, at dadalhin ko ang ulo ni Bobby Aguilar sa iyo. Totoo ba yan? Sa excited na ekspresyon, nagmamadaling nagtanong si Blaze Lane. Tumango si Ellis Mitchell at sinabing, gagawin ko ang sinabi ko. Pero pagkatapos ng trabaho, gusto ko ng 10% ng shares ng Lane family. Ayos lang ba? Walang problema. Sumang-ayon kaagad si Blaze Lane. Mabuti, magkita tayo sa loob ng 2 araw. Tumayo si Ellis Mitchell at nagyabang palabas ng pinto. Pagkaalis ni Ellis Mitchell, hindi mapigilan ni Asher Lane na mapamura. Sa tulong ni Mr. Mitchell, tiyak na mamamatay si Bobby Aguilar. Sa katunayan, sa mga taong ito, maliban kay Aiden Ortega, hindi kailanman natalo si Ellis Mitchell. Ang pakikitungo kay Bobby Aguilar ay magiging isang piraso ng cake. Paulit-ulit ng inisya ni Blaze Lane. Medyo matagal na nagmaneho si Edward Green bago tuluyang ihatid si Violet Miller sa kanyang tahanan. Ang bahay ni Violet Miller ay matatagpuan sa isang upscale residential area sa South City. Kahit na hindi ito isang stand-alone na villa, ang living space ng bawat sambahayan ay napakalaki, na ang pinakamaliit ay higit sa 300 square meters. Ito ang tahanan ni Violet Miller. Itinuro ni Selena Burton ang labas at sinabi. Tumango si Bobby Aguilar, ipinarada ang kotse, binuhat si Violet Miller, at naglakad papunta sa residential community. Nang makarating sa pintuan ng bahay ni Violet Miller, kumatok si Bobby Aguilar sa pinto. Ilang sandali pa, binuksan ng ama ni Violet na si Caspian Miller ang pinto at lumabas ng stepo. Sa sandaling nakita ni Caspian Miller si Bobby Aguilar, agad na nagbago ang kanyang mukha. Nang makita niya ang kanyang anak sa mga bisig ni Bobby ay lalong namula ang kanyang mukha. Bobby Aguilar, ang lakas ng loob mong hawakan ang anak ko. Hinding-hindi kita bibitawan. Ipinakita ni Caspian Miller ang kanyang mga ngipin at tumalon kay Bobby Aguilar. Ngunit bago pa niya maabot si Bobby, sinipa siya ni Edward Green sa lupa. Baliw ka ba? Malamig na tanong ni Edward Green. Nagpumiglas si Caspian Miller na tumayo, itinuro si Bobby Aguilar at minumura, ikaw na walang kwentang basura. Ang lakas ng loob mong hawakan ang anak ko. Hayop ka. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, napakaraming uminom si Violet. Iuuwi ko na lang siya. Nilalasing mo ang anak ko. Siya ay isang bagets lamang, at pinahintulutan mo siyang uminom ng labis. Anong ginagawa mo? Matigas pa rin ang ulo ni Caspian Miller. Nagmamadaling paliwanag ni Selena Burton, Tito, hindi kasalanan ni Bobby, kung hindi para sa kanya. Maaaring nasa panganib si Violet ngayong gabi. Dapat magpasalamat ka sa kanya. Nakahanap ng mga bagong stories sa Bean.com. Ba? Kasabwat ba kayong lahat para dayin ako? Malamig na umungol si Caspian Miller.
Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang mapabuntong hininga sa loob. Gaya ng inaasahan, si Caspian Miller ay katulad ng kanyang kapatid na si Brenda Johnson. Pareho silang may parehong paraan ng paggawa at pagsasalita. Maniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. Inilagay ni Bobby Aguilar si Violet sa lupa at saka tumalikod para umalis. Nagmura si Caspian Miller mula sa likuran, maghintay ka. Kung may mangyari man sa anak ko, hindi kita patatawarin, walang kwentang basura. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar at naglakad palayo doon. Pagkababa ni Selena Burton, hindi napigilan ni Selena Burton na sabihin, bakit ang ama ni Violet ay hindi makatwiran? Hindi siya nakikinig sa dahilan. Ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Ngumuso si Bobby Aguilar bilang tugon. Inilabas ni Selena Burton ang kanyang dila ngunit hindi na nagsalita pa. Pagkatapos, inihatid ni Bobby Aguilar si Selena Burton sa paaralan at pagkatapos ay bumalik sa hotel. Kinabukasan. Pagkagising, pumunta si Bobby Aguilar sa balkonahe. Umupo siya sa balcony, hindi maiwasang iniisip ang traditional medicine. Pagpupulong. Wala pang isang linggo ang natitira bago ang traditional medicine conference. Kailangan ko nang magsimulang maghanda. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Ayon kay Elder Hansen, hanggat nanalo siya ng unang gantimpala sa traditional medicine conference, bibigyan siya ng 100 taon na materyal na panggamot. Ito ay isang pagkakataon na hindi maaaring palampasin ni Bobby Aguilar. Naka-cross-legged siya sa balkonahe, tahimik na bumubulong, ayon sa mga record na ipinasa, ang foundation establishment stage ay maaaring magsilang ng espiritual na apoy, na may malaking silbi sa pagdadalisay ng gamot. Sa pag-iisip nito, bahagyang napapikit si Bobby Aguilar. Itinuon niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa palad ng kanyang kamay at sinubukang madama ang espiritual na apoy ayon sa mga pamamaraan na naitala sa kanyang memorya. Hindi nagtagal, naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang bakas ng init sa kanyang mga palad. Ang init na ito sa kamay ni Bobby Aguilar ay tumindi, at ang nakakapasong sensasyon ay nagpahirap sa kanya na tiisin. Whoosh! Sa puntong ito, isang maliit na apoy ang nagliyab mula sa kamay ni Bobby Aguilar mula sa manipis na hangin. Mabilis na iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, nakita ang apoy sa isang mapusyaw na asul na kulay, na medyo mahina sa sikat ng araw. Napakadaling lumikha ng espiritual na apoy. Hindi maiwasang magreklamo ni Bobby Aguilar. Kung may ibang nakarinig nito, tiyak na magsusuka sila ng dugo sa galit. Napakaraming nangungunang refine masters na walang pagod na sumubok sa buong buhay nilang ngunit nabigong magtagumpay. Pagkatapos, pinitik ni Bobby Aguilar ang kanyang daliri, at isang tipak ng espiritual na apoy ang lumutang mula sa kanyang kamay. Bumagsak ang apoy sa lupa, patuloy pa ring nag-aapoy. Isang maliit na kislap lang ang nasunog ng mahigit kalahating oras. Nang mawala ang apoy, isang itim na butas ang lumitaw sa lupa. Ang espiritual na apoy ay tunay na nabubuhay ayon sa reputasyon nito. Kung magagamit ito sa pagpino ng gamot, tiyak na doble ang resulta. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Iyon ay sinabi, ang pagkontrol sa init ay isang mahirap na gawain. Kung hindi makontrol ng maayos, ang nagngangalit na apoy ay maaaring direktang gawing abo ang mga halamang gamot. Tumayo si Bobby Aguilar mula sa balkonahe, at sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Ellis Mitchell na nakatayo doon. Anong ginagawa mo dito? Walang magandang pakiramdam si Bobby Aguilar kay Ellis Mitchell, at isang walang malay na hitsura ng pagkasuklam ang bumungad sa kanyang mukha. Mabilis na yumuko si Ellis Mitchell at sinabing, Mr. Aguilar, pumunta ako para humingi ng tawad sa iyo. Humingi ng tawad. Medyo nagulat ito kay Bobby Aguilar. Oo, hindi ko alam ang lakas mo noon, at sana huwag mo akong sisihin sa kabastusan ko. Magalang na sabi ni Ellis Mitchell. Ngumisi si Edward Green, Ellis Mitchell, pinalayas ka ba ng pamilya Nolan, at ngayon desperado ka na? Napatingin si Ellis Mitchell kay Edward Green at ngumiti, kaibigan, nagkakamali ka. Sa aking mga kakayahan, sinumang maharlikang pamilya ay sabik na imbitahan ako.
Bagamat ito ay totoo, si Ellis Mitchell ay may posibilidad na magyabang, ngunit hindi bababasa siya ay nasa tuktok ng kaharian ng Inner Strength Masters, kaya hindi siya magugutom kung wala ang suporta ng pamilyang Nolan. Ginoo Aguilar, para ipahayag ang aking paghingi ng tawad, naghanda ako ng regalo para sa iyo. Nagpatuloy si Ellis Mitchell. Pagkatapos ay naglabas siya ng berdeng kumikinang na tableta mula sa kanyang bulsa. Ang tableta ay mukhang napakalinaw, at nababalutan pa ito ng mahinang halimuyak ng mga halamang gamot. Ito ay isang panggamot na materyal na aking pinahahalagahan sa loob ng maraming taon. Sana ay makamit nito ang kapatawaran ni Mr. Aguilar. Magalang na sabi ni Ellis Mitchell. Sabi nga sa kasabihan, never hit a smile face. Sa pagiging mapagpakumbaba ni Ellis Mitchell, hindi na ipagpatuloy ni Bobby Aguilar ang pagiging malamig. Hindi na kailangan, pasok ka na at maupo ka na. Sabi ni Bobby Aguilar. Nang makita ito, sumilay ang isang tusong ngiti sa mukha ni Ellis Mitchell. Salamat, Mr. Aguilar. Bahagyang yumuko si Ellis Mitchell, at saka pumasok sa loob. Kabanata 133. Ang ugali ni Ellis Mitchell ay lubhang mapagpakumbaba, hindi na nagpapakita ng kanyang dating kay-abangan. Umupo siya sa tapat ni Bobby Aguilar, iniharap ang pil gamit ang dalawang kamay. Sana ang ating mga hinaing ay makalimutan ng may ngiti, at umaasa rin ako na mabigyan ako ni Mr. Aguilar ng ilang gabay. Magalang na sabi ni Ellis Mitchell. Sumulyap si Bobby Aguilar sa pil at umiling, Mr. Mitchell, hindi mo kailangang maging magalang. Ibalik mo lang itong pil. Kung tungkol sa patnubay, maaari tayong magpalitan ng mga ideya. Nang marinig ito, mabilis na tumayo si Ellis Mitchell, medyo nataranta, at sinabing, Ginoo Aguilar, mangyaring tanggapin ang pil na ito. Kung hindi, hindi ako mapakali. Saglit na tiningnan ni Bobby Aguilar ang pil, pagkatapos ay tumango, sige, maaari lang akong sumunod ng may paggalang. Ang pil na ito ay mukhang medyo mapang-akit. Bagamat hindi ito maihahambing sa daang taong panggamot na materyales, tiyak na makakatulong ito sa pagpapabuti ng lakas ng isang tao. Matapos tanggapin ang pil, nagsimulang mag-chat ang dalawa. Ikinwento ni Ellis Mitchell ang kanyang mga nakaraang karanasan at kung paano siya napunta mula sa kawalan hanggang sa kung nasaan siya ngayon. Ito ay sumasalamin kay Bobby Aguilar dahil ang mahirap na nakaraan ni Ellis Mitchell ay medyo katulad ng kanyang sarili. Mr. Aguilar, ang iyong kinabukasan ay walang limitasyon, samantalang ako ay tumatanda na ng walang pag-asa. Napabuntong hininga si Ellis Mitchell. Nang marinig ito, ngumiti si Bobby Aguilar at inaliw siya, Mr. Mitchell, hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo ng ganyan. Kakaunti lang ang makakaabot sa level mo. Mapait na ngumiti si Ellis Mitchell, kahit na totoo iyon, na-stuck ako sa level ng Inner Strength Master sa loob ng higit 10 taon, hindi na ako makalampas sa susunod na level. Nang marinig ito, nag-isip sandali si Bobby Aguilar. Lumapit siya kay Ellis Mitchell at sinabing, maaari mo ring subukang gamitin ang Inner Strength para masira ang iyong mga major acupoints. Baka may epekto ito. Ang asensya ng martial cultivation at spiritual cultivation ay pareho. Ang pagkakaiba lang ay ang isa ay umaasa sa Inner Strength at ang isa sa Chi. Sa makatuwid, ang karanasan ni Bobby Aguilar ay maaari ding ilapat sa katawan ng isang martial cultivator. Nang marinig ito, mabilis na ipinikit ni Ellis Mitchell ang kanyang mga mata at sinubukang masira ang iba't ibang acupoints ayon sa mga tagubilin ni Bobby Aguilar. Pagkaraan ng ilang minuto, nagulat si Ellis Mitchell, na tuwang-tuwang sinabing, talagang gumagana. Mr. Aguilar, ikaw ay tunay na isang henyo. Hindi pa ako nakarinig ng mga ganitong pamamaraan. Baka hindi ka pa na-expose sa kanila. Nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. Tuwang-tuwa si Ellis Mitchell. Siya ay natigil sa antas na ito sa loob ng maraming taon nang walang anumang pag-unlad. Matapos malaman ang mga pamamaraan ni Bobby Aguilar, bigla siyang napuno ng pag-asa. Ginoo Aguilar, hindi na ako magtatagal. Gusto kong subukang makapasok sa antas ng Inner Strength Great Master. Hindi ko malilimutan ang iyong dakilang kabaitan at biyaya. Tumayo si Ellis Mitchell at magalang na sabi, Ginoo
Mitchell, masyado kang magalang. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar. Matapos paalisan si Ellis Mitchell, hindi napigilan ni Edward Green na sabihin, ang Ellis Mitchell na ito ay isang mad-ulash na kontrabida. Ang pagtulong mo sa kanya ay parang paghagis ng steamed bun sa isang aso. Ngumiti lang si Bobby Aguilar at hindi nagpaliwanag. Dahil may natanggap siya mula sa iba, natural na hindi niya ito matatanggap ng wala. Pagkatapos, inilabas ni Bobby Aguilar ang pil na ibinigay sa kanya ni Ellis Mitchell. Pinunasan niya ito saglit sa kamay at sinabing, baka dalhin ako ng pil na ito ng A. Malaking kita. Sa isiping iyon, direktang nilunok ni Bobby Aguilar ang pil sa kanyang bibig. Sa pagpasok ng pil sa kanyang tiyan, dahan-daang ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Tumayo si Edward Green sa gilid, hindi umiimik, dahil sa takot na abalahin si Bobby Aguilar. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar, at tinakto niya ang kanyang tiyan, sumisigaw sa sakit. Masakit, ang sakit ng tiyan ko, parang sumabog ang gamot sa loob. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Bobby, at nagpakawala siya ng dagandong na parang baboy na kinakatay. Natarante si Edward Green, sabik na sinabi, Mr. Aguilar, okay ka lang. Ako, dadalhin kita agad sa ospital. Pagkahulog pa lang ng mga salita niya, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Sumunod, nakita si Ellis Mitchell na nakatayong mahinhin sa pintuan. Hahaha, Bobby Aguilar, sa wakas nahulog ka sa mga kamay ko. Hindi napigilan ni Ellis Mitchell na tumawa ng malakas. Ginawa mo ito. Pinandilatan siya ni Edward Green at ikinuyom ang kanyang mga kamao, nagmamadaling lumapit kay Ellis Mitchell. Gayunpaman, si Ellis Mitchell ay, pagkatapos ng lahat, sa tuktok ng Master Realm, at ang kanyang lakas ay higit pa sa kung ano ang maaaring ihambing ni Edward Green. Sa pag-indayog ng kamay ni Ellis Mitchell, agad na pinalipad si Edward Green. Isang langgam lang ang naglalakas loob na kumilos ng mayabang sa harapan ko. Walang pakialam na sabi ni Ellis Mitchell. Hindi mapigilan ni Edward Green na magmukhang galit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Magiliw kang tinulungan ni Aguilar na makalusot, ngunit talagang kinagat mo ang kamay na nagpakain sa iyo. Tao ka rin ba? Walang pakialam si Ellis Mitchell at sa halip ay sinabing may pagmamalaki. Tinatawag itong paggamit ng lahat ng posibleng paraan sa digmaan. Bobby Aguilar, napakabata mo pa. Si Bobby Aguilar, habang hawak-hawak ang kanyang tiyan, ay nagpupumilit na sabihin, ano, ang ginamit mo? Tumawa ng malakas si Ellis Mitchell, ito ay isang lason na tableta na binili ko mula sa isang mataas na ranggo sa Southwest sa mga naunang paglalakbay ko. Hanggat inumin mo ang pil na ito, manghihina ka at mawawala ang iyong inner strength. Bobby Aguilar, wala ka ng pinagkaiba ngayon sa mga ordinaryong tao. Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin at sinabing, Ellis Mitchell, isa kang kasuklam-suklam na tao. Ngumisi si Ellis Mitchell, you deserve it. Bilang isang junior, naglakas loob kang nakawi ng aking kulog. Sarili mo lang ang dapat sisihin. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang tiyan at pumikit, gusto mo akong patayin dahil lang dito. Maraming dahilan para patayin ka. Mahalaga rin ang pagkamuhi sa hitsura mo, tama ba? Ngumuso si Ellis Mitchell. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na makaramdam ng galit. Sa mata ng mga taong ito, wala bang halaga ang buhay ng tao? Nang tumingin kay Bobby Aguilar na humahagulgol sa lupa, bumulong si Mitchell sa sarili. Hindi binanggit ng nagbibentang iyon na ang tabletang ito ay magdudulot ng pananakit ng tiyan. May mga hindi inaasahang epekto. Hindi ito dapat magdulot ng pananakit ng tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Bobby Aguilar. Ngunit, hindi ba ang mga lason at tabletas ay kadalasang nagdudulot ng pananakit ng tiyan? Bulong ni Bobby Aguilar. Nang marinig iyon, naiinip na sinabi ni Ellis Mitchell, paano ko malalaman? Baka nagkamali lang ako. Sa anumang kaso, patay ka na ngayon. Biglang natauhan si Bobby Aguilar. Inalis niya ang kamay sa tiyan at nakangiting sinabing, hindi mo mali natatandaan, mali lang ang hula ko. Anong ibig mong sabihin? Medyo natarante si Ellis Mitchell.
Wala. Hindi nagpaliwanag si Bobby Aguilar, sa halip ay bumangon siya sa lupa. Hinubad niya ang kanyang damit at ngumisi. Ellis Mitchell, ang isang walang utang na loob na tulad mo ay naiinis talaga sa akin. Dapat noon pa lang ay sinampal na kita hanggang mamatay. Walang pakialam si Ellis Mitchell at ngumuso na lang, so what? Wala ka ng kapangyarihan ngayon. Ano ang silbi ng pagsasabi ng lahat ng ito? Oo. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Wala na akong silbi ngayon. Tapusin mo na lang at patayin mo na ako. Malamig na bumantong hininga si Ellis Mitchell, hindi ko kailangan na ipaalala mo sa akin. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, si Ellis Mitchell ay sumigaw sa harap ni Bobby Aguilar. Hindi umiwas si Bobby Aguilar, bagkus ay hinayaan niyang damapo ang kamao ni Mitchell sa kanyang katawan. Sa isang kumalitong na tunog, naramdaman ni Ellis Mitchell na ang kanyang kamao ay tumama sa isang piraso ng bakal, at ang kanyang pulso ay nasa matinding sakit. Paano ito posible? Biglang nagbago ang mukha ni Ellis Mitchell. Ikaw, hindi ka talaga nalilason. Hindi napigilan ni Ellis Mitchell na umatras ng 2 hakbang. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, nalilason ako, ngunit hindi ganap. Kabanata 134. Ang mukha ni Ellis Mitchell ay kasing putla ng papel, at ang takot ay ganap na nasakop sa kanyang isip. Hindi, imposible. Galit na umungol si Ellis Mitchell, muling itinaas ang kanyang kamao. Sa pagkakataong ito, itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinalubong ang kanyang kamao ng isang suntok. Bitek. Isang nakakatakot na puwersa ang sumunod sa kamao ni Ellis Mitchell, na nagbabanta sa kanyang buong braso. Sa ilalim ng suntok na ito, nabasag ang buong braso ni Ellis Mitchell. Hindi napigilan ni Ellis Mitchell na mapasigaw sa sakit. Napangisi si Bobby Aguilar, mukhang napakalambot ko talaga. Pero kailangan kong magpasalamat sa iyo. Mula ngayon, tatandaan kong hindi na ako magpapakita ng anumang awas sa mga taong katulad mo. Natarante si Ellis Mitchell. Habang paatros siya, natakot siyang nagsabi, Bobby Aguilar, si Blaze Lane ang nagpadala sa akin. Wala itong kinalaman sa akin. Kung gusto mong maghayganti, hanapin mo siya. Blaze Lane. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Sa totoo lang, oras na para tapusin ang sama ng loob sa Lane family, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Mabilis na tumango si Ellis Mitchell, oo, hanapin mo ang pamilya Lane, hanapin sila. Ngumisi si Bobby Aguilar, sige, pero isasama kita. Dahil doon, humakbang pasulong si Bobby Aguilar at brutal na sinuntok ang tiyan ni Ellis Mitchell. Sa pamamagitan ng isang kumatok, lumipad si Ellis Mitchell. Ang kanyang 5 laman loob at 6 na bituka ay agad na nabasag, at ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig na parang bukal. Bumagsak si Ellis Mitchell sa lupa. Habang sinusubukan niyang bumangon, itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang paa at walang awa na tinapakan ang kanyang dibdib. Sa sipa na ito, bumagsak ang dibdib ni Ellis Mitchell sa ilang pulgada. Nabasag ang kanyang mga buto. Kahit na walang oras para magsisi, tuluyan nang nawala si Ellis Mitchell sa kanyang buhay. Tiningnan ni Bobby Aguilar ang kanyang katawan, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kalungkutan o kagalakan. Tumalikod siya at lumapit kay Edward Green, nagtanong, ayos ka lang ba? Umiling si Edward Green. With a surprised smile, he said, Mr. Aguilar, pinaghihinalaan mo ba ang lahat? Umiling si Bobby Aguilar, hindi ko alam kung totoo o mali si Ellis Mitchell, ngunit nagkaroon ako ng kaunting pagbabantay laban sa kanya. Walang biro, kahit si Ray Walters ay hindi lubos na pagkatiwalaan ni Bobby Aguilar, lalo pa si Ellis Mitchell. Sa sandaling lunukan ni Bobby Aguilar ang tableta, ginamit niya ang kanyang chi para ihiwalay ito. Sa sandaling nakilala ng chi ang tableta, naging itim ito, at alam ni Bobby na may mali dito. Mukhang kailangan kong pumunta sa banyo at ilabas ito, ungol ni Bobby. Pagkatapos noon ay dumiretso si Bobby sa banyo. Pagkaraan ng 10 minuto, binuhat ni Bobby Aguilar ang katawan ni Ellis Mitchell, umalis ng hotel, at dumiretso sa Lane family. Pamilya Lane. Lord Lane, isang karangalan para sa akin,
Caspian Miller, na magkaroon ng pagkakataong makatrabaho ka. Aalalahanin ko ang iyong kabaitan at pagkabukas palad sa aking puso. Si Caspian Miller ay may hawak na baso ng alak, tumatango at nakayuko habang nagsasalita. Sinulyapan siya ni Blaze Lane, at bakas sa mukha niya ang pang-aalipusta. Kung hindi lang dahil sa insidente ni Bobby Aguilar na humantong sa paghina ng negosyo ng Lane family, hindi na sana mag-abala si Blaze Lane na sumulyap kay Caspian Miller. Hindi ko pinangarap na ako, si Caspian Miller, ay magkakaroon ng pagkakataong makatrabaho ka, Lord Lane. Ako, tagay. Itinaas ni Caspian Miller ang kanyang wine glass at excited na nagsalita. Casual na tumango si Blaze Lane, hindi man lang umimik. Sa hapagkainan, tanging si Caspian Miller lamang ang walang tigil na nagsasalita, habang ang mag-ama ng Lane family ay nanatiling tahimik. Sige, hindi mo ba naiisip na nakakainis ang lahat ng daldal na ito? Naiinip na sabi ni Asher Lane. Bakas ng kahihiyan ang bumungad sa mukha ni Caspian Miller. Natawa siya ng awkward, pasensya na, younger lord of Lane family, parurusahan ko ang sarili ko ng 3 tasa ng alak. Mahilig ka sa pag-inom, kumuha ka ng bote. Kinuha ni Asher Lane ang isang bote at inihampas ito sa mesa gamit ang isang klang. Alam ni Caspian Miller na sinusubukan lang ni Asher Lane na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya, ngunit sa ilalim ng bubong ng ibang tao, wala siyang pagpipilian kundi ang yumuko ang kanyang ulo. Kaya nagnganga siya ng ngipin, kinuha ang bote, at sinabing, sige, kukuha ako ng bote. Anong idiot? Hindi napigilan ni Asher Lane ang pag-ungol. Hindi malakas ang tunog, ngunit narinig ito ng malakas at malinaw ni Caspian Miller. Kahit galit na galit siya, hindi siya naglakas loob na kumilos. Sa pagkakataong iyon, biglang bumukas ang pinto ng sala. Sumunod, pumasok si Bobby Aguilar mula sa labas ng pinto. The moment they saw Bobby Aguilar, sabay-sabay na tumayo ang 3 tao sa sala. Bago makapagsalita ang mag-ama ng Lane family, tinuro ni Caspian Miller si Bobby Aguilar at nagmura, anong ginagawa mo dito? Ito ba ay isang lugar para sa iyo? Kung may sasabihin ka, hintayin mo akong makauwi. Matapos sabihin iyon, mabilis na humingi ng tawad si Caspian Miller sa mag-ama ng Lane family, Mr. Lane, younger lord ng Lane family, pasensya na, papaalisin ko siya kaagad. Pagkatapos, hinayla ni Caspian Miller si Bobby Aguilar sa isang tabi at sinabing may madilim na mukha, umalis ka na rito, naririnig mo ba ako? Kapag ginulo mo ang negosyo ko, papatayin kita. Ngumisi si Bobby Aguilar, sa tingin mo ba hinanap kita? Ano pa ba? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang maliliit mong pakulo. Naiinip na sabi ni Caspian Miller. Kumuha siya ng ilang daang dolyar na perang papel sa kanyang bulsa at ibinato ito kay Bobby Aguilar, habang malamig ang mukha na sinabing, magwala ka. Nakita ito ni Bobby Aguilar na medyo nakakalito. Masyado bang puno ng sarili ang Caspian Miller na ito? Nang may sasabihin pa sana si Caspian Miller, sumigaw si Asher Lane, Bobby Aguilar, naglakas loob kang pumunta sa bahay ko. Ang laking nerbiyos mo. Bakit hindi ako maglakas loob na sumama? Sagot ni Bobby Aguilar na may malamig na mukha. Natigilan si Caspian Miller. Tinitigan niya si Asher Lane, napabulalas, younger lord of Lane family, ikaw, kilala mo siya. Hindi pinansin si Caspian Miller, nagngangalit si Asher Lane at sinabing, Bobby Aguilar, hindi ka na magiging mayabang ng mas matagal. To tell you the truth, nagpadala na kami ng expert para kitilin ang buhay mo. Kunin ang buhay ko. Kasama si Ellis Mitchell, ang basurang iyon. Tumaas ang kilay ni Bobby Aguilar at itinuro ang pintuan. Lumingon ang mag-ama ng Lane family at nakita ang bangkay ni Ellis Mitchell na nakasabit sa pinto. Ito ay lubhang nakakatakot. Malaking pagbabago ang mga mukha nila. Si Ellis Mitchell. Patay na ba talaga? Dumiretso si Bobby Aguilar sa couch at umupo. Nagbuhos siya ng isang basong tubig at malamig na sinabi, kung gusto mong humanap ng papatay sa akin, humanap ka man lang ng disente. Ipinapadala mo ba itong basura para ibigay ang kanilang mga ulo? Hindi napigilan ng mag-ama ng Lane family na kabahan,
na walang kamalay-malay na napaatras si Blaze Lane ng 2 hakbang. Bobby Aguilar, ano? Anong gusto mong gawin? Tanong ni Blaze Lane na may malamig na mukha. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at malamig na sinabi, ano ang gusto kong gawin? Ano sa tingin mo? Kapag nagpadala ka ng isang tao upang patayin ako, dapat mong isaalang-alang ang mga kahihinatnan, tama? Blaze Lane gritted his teeth, trying his best to stay calm. Bobby Aguilar, sabihin mo lang. Anong gusto mo? Ngumisi si Bobby Aguilar, paano ito, kung pareho kayong mag-ama na luluhod at same time na humingi ng tawad sa akin, maaari kong isipin na iligtas kayo. Sa iyong panaginip. Biglang sumabog sa galit si Blaze Lane. Bobby Aguilar, sino ka sa tingin mo, nang ahas na paluhod kami at humingi ng tawad? Ang aming Lane family na pumatay sa iyo ay parang. Bago pa matapos magsalita si Asher Lane, sinampal siya ni Bobby Aguilar sa hangin. Agad na lumipad ang katawan ni Asher Lane patagilid, malakas na bumagsak sa dingding. Dahan-daang tumayo si Bobby Aguilar mula sa sofa, ang kanyang katawan ay nagmumula sa isang nakakatakot na mamamatay tao na espiritu na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Masyado akong mabait sa'yo dati. Akala mo talaga madali akong mamanipula, di ba? Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, puno ng mamamatay tao na espiritu, na nagpababa pa ng temperatura ng silid ng ilang degree. Kabanata 135. Naramdaman ng mamamatay tao na espiritu na nagmumula kay Bobby Aguilar. Ang mga ekspresyon ng mag-ama ng Lane ay agad na naging lubhang hindi magandang tingnan, na may matinding takot na namumuo sa kanilang mga puso. Bobby Aguilar, naniniwala ako na walang malalim na puot sa pagitan natin. Bakit hindi tayo umupo at mag-usap? Napaatras talaga si Blaze Lane. Nang marinig ito ni Bobby Aguilar, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapamura, sige, lumuhad ka muna at humingi ng tawad sa akin, pagkatapos ay mag-uusap tayo. Blaze Lane gritted his teeth, Bobby Aguilar, do you think this is an appropriate way to discuss things? Hinihiling sa amin na lumuhad, hindi mo ba iniisip na labis iyon? Sobra. Nawala ang kulay sa mukha ni Bobby Aguilar. Tinitigan niya ng malamig si Blaze Lane, noong nag-hire ka ng taong pumatay sa akin, sa tingin mo ba ay sobra-sobra na? Ngayon na gusto ko lang na lumuhad ka at humingi ng tawad, sa tingin mo ay hindi makatarungan. Agad na nawala ng masabi si Blaze Lane. Bobby Aguilar. Huminga ng malalim si Blaze Lane. Gusto talaga kitang makausap. Determinado ka bang sunugin ang lahat ng tulay? Ungol ni Blaze Lane. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Bobby Aguilar. Blaze Lane, hindi mo ba nakikitang katawa-tawa ang iyong mga salita? Kung nagtagumpay si Ellis Mitchell na patayin ako, tatayo pa ba ako dito? O kung isa lang akong ordinaryong walang armas, gusto mo pa bang pag-usapan ang mga bagay ng mapayapa? Dumagundong ang boses ni Bobby Aguilar sa kanilang paligid. Natahimik agad si Blaze Lane. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, na ibigay na sa iyo ang Water Dragon Cave. Maaari kang gumawa ng iba pang mga kahilingan. Gusto ko lang na ikaw at ang iyong anak ay lumuhad at aminin ang iyong mga pagkakamali, itinuro ni Bobby Aguilar ang lupa. Bumantong hininga si Blaze Lane, dahan-daang sinabing, I'm already at my age, askang Mita Neal. Sa tingin mo ba ito ay angkop? Pwede bang maupo muna tayo at mag-usap? Si Blaze Lane ay mukhang taos puso, ngunit isang tusong kislap ang sumili sa kanyang mga mata. Bagaman ito ay isang panandaliang sandali, nahuli ito ni Bobby Aguilar. Ginoo. Lane, ang isang trick na ginamit ng 2 beses ay nawawala ng epekto, panunuyan ni Bobby Aguilar. Lumingon ang mukha ni Blaze Lane, nagkunwari siyang nalilito, anong ibig mong sabihin? You are biding your time, waiting for Aiden Ortega, right? Malamig na tugon ni Bobby Aguilar. Nagbago na naman ang ekspresyon ni Blaze Lane. Hindi niya inaasahan na makikita ni Bobby Aguilar ang kanyang mga intensyon. Well, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Kung tutuusin, gusto kong makita kung ano rin ang kaya ni Aiden Ortega, walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Nang matapos siyang magsalita,
pumasok mula sa pinto ang isang napakalaking lalaki na nakataas sa lahat na parang bakal na tore. Ang matipunong lalaki ay higit sa 2 metro ang taas, tila isang maliit na bundok. Aiden Ortega, dumating ka na sa wakas. Agad namang natuwa si Blaze Lane at walang sabi-sabing tumakbo patungo kay Aiden Ortega. Ikinuyom ni Aiden Ortega ang kanyang napakalaking katawan, bahagyang yumuko, "Mr. Lane, sorry na late ako. Hindi huli, sa tamang oras." Si Blaze Lane ay halatang saplada. Pinandilatan niya ng masama si Bobby Aguilar, "Masyado ka pang bata. Ako, humingi ng tawad sa iyo. Sa tingin mo ba deserve mo ito?" Nang marinig ang mga salita ni Blaze Lane, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na umiling ng bahagya. Ang Blaze Lane na ito ay talagang isang tusong sorrow. Aiden Ortega, huwag kang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Patayin mo siya ngayon na. Tinuro ni Blaze Lane si Bobby Aguilar at nagutos. Hindi kumibo si Aiden Ortega, inikot niya ang kanyang malalaking kamao at nagsimulang maglakad patungo kay Bobby Aguilar. Ang dalawang nakalok na mga mata, na bumubuo ng isang kapansin-pansin na kaibahan sa pagitan ng matangkad at maikli. Ngunit walang bakas ng gulat sa mukha ni Bobby Aguilar, sobrang kalmado siya. "Bobby Aguilar, matapang ka talaga. To be honest, medyo hinahangaan kita." Biglang nagsalita si Aiden Ortega. Tumaas ang kilay ni Bobby Aguilar, "Oh." Napabuntong hininga si Aiden Ortega, "Ang pagkuha sa isang pamilya ng nag-iisa ay isang bagay na naisip ko, ngunit nang ahas na huwag gawin, kaya hinahangaan kita dahil doon. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-chat, putulin mo na siya ngayon." Hindi napigilan ni Blaze Lane ang magmura. Patuloy ni Aiden Ortega, "Sa kasamaang palad, may utang na loob ako sa Lane family, kaya dapat kong gawin ang kanilang utos. Kaya, oras na para kumilos." Ang totoong tao, napaatras si Aiden Ortega, tila naghihintay kay Bobby Aguilar na gumawa ng unang hakbang. "Hulaan mo, kailangan kong masaktan ka," sabi ni Bobby Aguilar nang hindi na nagpatuloy. Direkta niyang sinisingil si Aiden Ortega ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Malamig na itinaas ni Aiden Ortega ang kanyang mga kamao, na kasing laki ng mga sandpot, at binasag ang torset. Nagkaroon ng malakas na boom. Napaatras ng 3 hanggang 4 na hakbang ang dambuhalang katawan ni Aiden. Sa kabilang banda, si Bobby Aguilar ay napilitang umatras ng ilang hakbang, ang impact ay nag-iwan sa kanyang pulso na pumipintig sa sakit. Ang tigas ng katawan. Isang flash ng pagtataka ang bumungad sa mga mata ni Bobby Aguilar. Napabulalas din si Aiden Ortega, "Talaga, ikaw ang pumatay kay Ellis Mitchell. Aiden Ortega, sinusubukan mo ba akong sirain? Bilasan mo at patayin mo siya." Nagmura si Blaze Lane. Hindi pinansin ni Aiden Ortega si Blaze Lane, matamang nakatitig kay Bobby Aguilar. Dahan-dahan niyang sinabi, "Bobby Aguilar, binayaran ng Lane family, I must do their bidding. Kaya ngayon kailangan kitang patayin." Umalis sa pangungusap na iyon, hinubad ni Aiden Ortega ang kanyang kamiseta, na inihayag ang kanyang matipunong pangangatawan. Sa isang sulyap, ang mga kalamnan ni Aiden Ortega ay tila mga matigas na bato na nakapatong sa kanyang katawan, na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Napakalakas ng pagkakagawa. Lalong nagulat si Bobby Aguilar. Ito ay hindi ordinaryong maskuladong lalaki, ang mga kalamnan ni Aiden Ortega ay lumitaw na parang suit ng armor. "Wala akong masyadong hobby, obsessed lang sa martial arts. Inner strength master lang ako, pero cross-training master din ako," Aiden Ortega stated, ang kanyang matipunong katawan ay umindayog. Cross-training master. Medyo nagulat si Bobby Aguilar. Narinig na ni Bobby Aguilar ang tungkol sa cross-training masters, na nakatuon sa pagsasanay ng kanilang mga katawan upang maging kasing tigas ng mga bato. Sinasabi na ang pinakamataas na antas ng cross-training masters ay maaaring makatiis ng mga bala. Sinabi ni Bobby Aguilar nang may kaunting pananabik, "Narinig ko na ang mga katawan ng ang cross-training masters ay parang bakal, hindi sigurado kung ito ay totoo." Kung ikukumpara kay Aiden Ortega, ang Ellis Mitchell na iyon ay hindi gaanong mahalaga.
Sinabi ni Aiden Ortega sa malalim na boses, subukan mo para sa iyong sarili at alamin. Pagkaraan, nagpakawalan ng dagandong si Aiden Ortega, biglang namamaga ang kanyang mga kalamnan. Hindi lang iyon, ang kanyang katawan ay tila nababalutan ng isang patong ng ginto, kumikinang ng maliwanag. Gamit ang inner strength kasabay ng aking cross-training, ang aking katawan ay naging hindi masisira. Kahit isang grandmaster ay hindi ako tinatakot, malamig na sabi ni Aiden Ortega. Hindi ka panipaniwala. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na ipahayag ang kanyang paghanga. Aaminin ko, kung hindi dahil kay Aiden Ortega, hindi talaga makakapareha si Cesar Nolan sa Lane family, bulong ni Bobby Aguilar. Blaze Lane smirked nearly, oo naman. Kung hindi pinatawad ni Aiden Ortega ang matanda at bata, matagal nang patay si Ellis Mitchell. Marahan na tumanggo si Bobby Aguilar, pagkatapos ay biglang iniba ang usapan, sayang naman at na-offend ng Lane family ang isang taong hindi naman dapat. Kabanata 136. Hahaha, Bobby Aguilar, mataas talaga ang tingin mo sa sarili mo. Simula nang makilala ko si Aiden Ortega, hindi na siya natalo. Hindi napigilan ni Blaze Lane ang mapatawa. Hindi tumugon si Bobby Aguilar. Sa halip, humakbang siya pasulong, kinuyam ang kanyang mga kamao na parang dragon, at may, boom, inindayog si Aiden Ortega. Agad na nanigas ang mga kalamnan ni Aiden Ortega, at ang kanyang katawan ay parang bakal. Ang suntok na ito ay walang anumang pinsala sa kanya. Ang tigas ng katawan. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Gaya ng inaasahan sa cross-training master, ang kanyang reputasyon ay karapat-dapat. Gayunpaman, si Aiden Ortega ay nanatiling walang ekspresyon, tulad ng isang Diyos ng digmaan. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at sinabing, bukod sa matigas kong katawan, bumuti din ng husto ang lakas ko. Talagang pinuri ni Bobby Aguilar si Aiden Ortega, dahil ang kanyang pangangatawan ay talagang lumampas sa inaasahan ni Bobby. Aiden Ortega, patayin mo siya ngayon din. Nawalan ng pasensya si Blaze Lane, sa takot na baka may mangyari. Tumanggo si Aiden Ortega, tumingin kay Bobby Aguilar, at sinabing, ako na. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, nagkusa si Aiden Ortega na hampasin. Sa mabibigat na hakbang, parang maliit na bundok siyang sumugod kay Bobby Aguilar. Ang napakalaking figure ay hindi nakaapekto sa kanyang bilis. Halos sa isang kisap mata ay umabot na sa mukha ni Bobby Aguilar ang kamao na kasing laki ng casserole dish. Dalhin mo. Walang takot si Bobby Aguilar, lumalakas ang kanyang fighting spirit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sinalubong muli ang suntok. Isa na namang salpukan ng kamao. Gayunpaman, ang kinalabasan ay ibang-iba sa pagkakataong ito. Sa ilalim ng suntok na ito, lumipad palabas ang katawan ni Bobby Aguilar at marahas na tumama sa pader sa likuran niya. Ang pader ay gumuho sa isang dagandong, at hindi mabilang na mga pira-piraso ang nahulog sa katawan ni Bobby Aguilar. Napuno ng alikabok ang hangin, saglit na nakaharang sa paningin ng lahat. Mabuti. Ha. Hindi napigilan ni Blaze Lane na tuwang-tuwa. Aiden Ortega, alam kong hindi mo ako pababayaan. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Aiden Ortega, matamang nakatingin sa mga labi. Boss! Sa sandaling iyon, isang pagsabog ng liwanag ang kumislap. Ang lahat ng mga pira-pirasong bato ay biglang sumabog, nagkalat sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, nakita nila si Bobby Aguilar na tumayo mula sa mga labi. Ang kanyang damit ay punit-punit, na nagpapakita ng kanyang malakristal na katawan. Ngunit hindi man lang hamina ang aura ni Bobby Aguilar. Sa halip, ito ay naging mas malakas. Mas malakas ka kaysa sa inaakala ko, sabi ni Bobby Aguilar, seryoso ang kanyang mukha. Ang talento ni Aiden Ortega ay hindi itinuturing na namumukod-tangi, katulad ni Ellis Mitchell, na natigil sa peak form of inner strength master sa loob ng hindi mabilang na taon. Ang pagkakaiba ay huminto doon si Ellis Mitchell, habang si Aiden Ortega ay tumahak sa ibang landas at nilinang ang isang hindi kapani-paniwalang kakilakilabot na pangangatawan. Buhay pa siya. Galit na nagngangalit si Blaze Lane.
Nagmamadali siyang nagbigay ng utos kay Aiden Ortega, patayin mo siya dali. Malamig na tinitigan ni Aiden Ortega si Bobby Aguilar at sinabing, dahil alam mo, maaari ka ring umalis ngayon at hindi na bumalik sa pamilya Lane. Aiden Ortega, ano ang pinagsasabi mo? Gusto kong patayin mo siya. Mula sa malayo, galit na inilabas ni Blaze Lane ang kanyang mga ngipin. Nanatiling kalmado si Bobby Aguilar. Tumingin siya kay Aiden Ortega at sinabing, salamat sa iyong kabutihan. Para mabayaran ka, ililigtas ko rin ang buhay mo. Bahagyang kumunat ang noo ni Aiden Ortega, at mas lalong lumiwanag ang liwanag sa kanyang malaking katawan. Bobby Aguilar, dahil iyon ang kaso, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Matapos bigkasan ang mga katagang ito, namamaga ang mga kalamnan ni Aiden Ortega habang ang kanyang mga ugat ay parang mga dragon. Bobby Aguilar, tapos na. Galit na sigaw ni Aiden Ortega, nang biglang kumupo sa kanyang kamao ang mahinang liwanag sa paligid niya. Sa isang iglap, ang napakalaking kamao ay kumikinang ng maliwanag. Tapos na. Sinabayan ng dagandong ni Aiden Ortega, ang suntok ay umabant. Bago pa man dumating ang kamao, naunahan na ito ng puwersa nito. Sa isang iglap, napuno ng lumilipad na buhangin at bato ang sala. Nabasag ang mga mesa at upuan. Napakalakas. Nanlaki ang mga mata ni Asher Lane mula sa malayo. Kung siya ang kumuha ng suntok na ito, tiyak na nasawi siya. Dalhin mo. Si Bobby Aguilar ay nanatiling walang kibo, at sa isang dagandong, isang mahinang asol na liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang liwanag na ito ay tila naghalo sa katawan ni Bobby Aguilar, na bumabalot sa kanyang kamao. Kung kaya mo itong lampasan, isusuko kita. Umungol si Bobby Aguilar, nakipagsagupaan kay Aiden Ortega sa ikatlong pagkakataon. Boom! Sa ilalim ng suntok na ito, ang buong silid ay agad na naapektuhan ng kanilang kapangyarihan, at ang mga pader ay gumuho. Si Asher Lane, Blaze Lane, at Caspian Miller, na nasa hindi kalayuan, ay agad na pinalipad. Kasabay ng nakakabinging ingay, natatakpan ng alikabok ang paningin ng lahat. Bumangon si Blaze Lane at kinusat ang kanyang mga mata, sabik na nagtanong, ano ang nangyari? Patay na ba si Bobby Aguilar? Pagkahulog pa lang ng mga salita niya, biglang kumulo ang alikabok sa harapan niya. Tapos, may nakita silang figure na biglang lumipad. Pagkatapos, ang figurang ito ay bumagsak sa pader, na nabaon sa isang tumpok ng mga labi. Sa ganoong kabilas na bilis, walang sino man ang makakakita ng malinaw kung sino ito. Bueno, patay na ba si Bobby Aguilar? Nag-aalalang tanong ni Blaze Lane. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang gumapang mula sa mga labi. Nakita nila si Aiden Ortega na puno ng mga sugat, na bakas sa mukha ang pagkagulat. Paano ito posible? Paanong mas malakas ang katawan mo kaysa sa akin? Hindi makapaniwalang sumigaw si Aiden Ortega, naninikip ang kanyang mga mag-aaral. Kabanata 137. Isang mahinang liwanag ang bumalot kay Bobby Aguilar, habang ang liwanag sa paligid ni Aiden Ortega ay nagsimulang kumupas, at ang kanyang mga kalamnan ay unti-unting bumalik sa normal. Dahan-daang lumapit si Bobby kay Aiden, tinitigan siya ng may malamig na mga mata at sinabing, nagsasanay ka ng inner strength sa pamamagitan ng dual cultivation, pero iba ang nililinang ko sa iyo. Nililinang ko ang espiritual na kapangyarihan. Espiritual na kapangyarihan. Tila narinig ni Aiden ang katagang ito sa unang pagkakataon. Dahan-daang sinabi ni Bobby, huwag ka nang magtanong pa. Kailangan mong magpahinga. Pagkasabi noon ay mahinang tinapik ni Bobby si Aiden sa katawan niya. Ang kanyang napakalaking figure ay biglang nag-boom. Bumangon ka. Si Blaze Lane, na nasa hindi kalayuan, ay umungal sa desperasyon. Dapat ay nagpapanggap ka, dapat. Kinagat ng ngipin ni Blaze, halatang balisa. Si Asher Lane na nasa tabi niya, gayunpaman, ay mukhang sobrang sama ng loob at nasa bingit na. Nang pagbagsak. Noon pa man ay itinuturing niyang henyo ang kanyang sarili, ngunit sa loob lamang ng ilang araw, natagpuan niya ang lakas ni Bobby Aguilar na lampas sa kanyang imahinasyon. Kahit si Aiden ay natalo, paano ito posible? Sobrang pangit ng mukha ni Asher.
Hindi niya moari kung paano biglang bumuti ang lakas ni Bobby sa loob lamang ng ilang araw. Hindi pinatay ni Bobby si Aidan, dahil alam niyang walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Maya-maya pa, dahan-daang naglakad si Bobby papunta sa Blaze Lane. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Hindi mapag-aalinlanganan ang tono ni Bobby. Nagtakip ng ngipin si Blaze at pinandilatan si Bobby, sumisigaw, "Bobby Aguilar, paano kung talunin mo si Aidan? Ngayon ito ay isang lipunan na pinasyahan ng batas, maglakas loob ka bang patayin ako? Kung papatayin mo ako, mamamatay ka rin. Hahaha." Tulad ng sinabi ni Blaze, walang sinuman ang makakalaban sa mga awtoridad sa panahong ito. Ngunit nanatiling hindi natinag si Bobby, at ngumisi, "Sa tingin mo ba may isang paraan lang para pumatay ng tao?" Pagkatapos sabihin iyon, pinitik ni Bobby ang kanyang daliri, at isang tipak ng espiritual na apoy ang agad na bumagsak sa bangkay ni Ellis Mitchell sa labas ng pinto. Whoosh! Sa sandaling hawakan ito ng espiritual na apoy, ang bangkay ni Ellis Mitchell ay agad na naging abo. Wala man lang bakas na naiwan. "Kung papatayin kita, sino ang makakaalam?" Sabi ni Bobby na may singkit na mga mata. Biglang namula ang mukha ni Blaze, at natakot siya ng sobra. Hindi niya maintindihan kung paano mapipilit ng isang Bobby Aguilar mula sa River City ang buong Lane family na yumuko sa kanya. Ang daliri ni Bobby ay muling naglabas ng tipak ng espiritual na apoy. Umupo siya sa sofa at walang pakialam na sinabi, "Magbibilang lang ako hanggang 3. Kung hindi ka pa lumuhad at humingi ng tawad noon, hindi ako magpapakita ng awa." Pagkasabi noon ay bahagyang pumikit si Bobby at nagsimulang magbilang. Si Blaze, na nasa hindi kalayuan, ay may sobrang pangit na ekspresyon sa mukha. Sa pagmamasid sa mga apoy na tumatalon sa daliri ni Bobby, napuno ng takot ang kanyang puso. 2. Sa sandaling ito, nagbilang na si Bobby hanggang sa huling numero. Sisigaw pa lang siya ng 3, biglang, flop, si Blaze na napaluhod. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at masakit na sinabi, "Bobby Aguilar, nagkamali ako. Hindi kita dapat na-provoke. Sana iligtas mo ang buhay ko." Tatay. Mahigpit na ikinuyom ni Asher ang kanyang mga kamao, puno ng ayaw ang kanyang mukha. Ilang araw lang ang nakalipas, si Bobby Aguilar ay isang menor de edad, ngunit ngayon, sa loob lamang ng ilang maikling araw, si Bobby ay nakakuha ng sapat na kapangyarihan upang harapin ang buong Lane family. Sa sandaling ito, nagsimula na ring maunawaan ni Blaze kung bakit napakaraming mahuhusay na pamilya, gumagastos ng malaking halaga para mag-imbita ng mga nangungunang eksperto na umupo sa kanilang domain. "Ano naman sayo?" Napatingin si Bobby kay Asher. Kinagat ni Asher ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Bobby Aguilar, huwag mo nang isipin iyon." "Oh." Nagtaas ng kilay si Bobby, malamig niyang tinitigan si Blaze, at biglang sumigaw, "Lumuhad ka." Ang dalawang salita ay parang may lakas ng 1,000 libra. Agad na naramdaman ni Asher na nanghina ang kanyang mga tuhod, at siya ay bumagsak sa lupa na may plop. Gusto niyang magpumiglas ngunit nalaman niyang hindi na talaga siya makakawala. Paanong posible, ang pagpapahalaga sa sarili ni Asher Lane ay tuluyang nasira. 2 salita lang ay sapat na upang pigilan siya, na nagpapahiwatig na ang lakas ni Bobby Aguilar ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Isang malamig na buntong hininga si Bobby Aguilar, dahan-daang bumangon at tumingin kay Blaze Lane na may malamig na mga mata, na nagsasabing, "Ito na ang huling pagkakataon. Kung i-provoke mo ulit ako, ipinapangako kong gagawin ko ang buong Lane family na disauyer." Napakamot ng ulo si Blaze Lane, hindi umimik. Si Asher Lane ay parang isang asong naliligaw. Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Caspian Miller, na nagtatago sa sulok. Nakangiting sabi niya, "Bobby Aguilar, pasensya na sa kasalanan ko dati. Mangyaring huwag ibaba ang iyong sarili sa aking antas." Si Caspian Miller ay matagal nang natakot sa kanyang talino. Isa lang siyang ordinaryong tao, at hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Ang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata ay nagpabagsak lamang sa kanyang pananaw sa mundo. Higit sa lahat, sa kanyang puso, ang pamilya Lane ay palaging isang hindi matamo na pag-iral.
Ngunit ngayon ay sumuko sila sa harap ni Bobby Aguilar at ipinagtapat ang kanilang pagkakamali. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at nginisyan, sa tingin mo ba ibababa ko ang sarili ko sa antas ng isang karakter na tulad mo? Natigilan si Caspian Miller, at nang walang iniisip na anuman, mabilis siyang tumango at sinabing, "Oo, tama ka, prituhin mo lang akong umutot at hayaan mo akong." Hindi sumagot si Bobby Aguilar, ngunit hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ang Caspian Miller na ito at ang kanyang kapatid na si Brenda Johnson ay talagang pinutol mula sa parehong tela. Hindi nagtagal si Bobby Aguilar at mabilis na umalis sa Lane family. Kinabukasan, naghanda sina Bobby Aguilar at Edward Green na bumalik sa River City. Inayos na nilang dalawa ang mga gamit nila at handa nang umalis. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang sasakyan ni Cesar Nolan. Medyo nagulat na sabi niya, "Mr. Aguilar, hindi ko inaasahan na otres talaga ang Lane family." Pagkasabi nito, binigyan ni Cesar Nolan ng thumbs up si Bobby Aguilar. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar at nagtatakang nagtanong, "Paano mo nalaman?" Napangiti ng awkward si Cesar Nolan at sinabing, "Dahil ang Lane family ang kalaban natin, natural na kailangan kong bigyang pansin ang bawat galaw nila. Ang pagkilala sa ating sarili at sa ating kaaway ay nagsisiguro ng tagumpay sa bawat laban." Tumango si Bobby Aguilar ngunit hindi na nagsalita pa. "Kapag wala na ang Lane family, natatakot ako na walang makakapigil sa iyo sa South City. Konting promo lang, malalaman na ng buong lungsod. Sa panahong iyon, magagawa mong mangibabaw ang isang panig." Tuwang-tuwang sabi ni Cesar Nolan. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at umiling, "Hindi na kailangan." Nagulat si Cesar Nolan at medyo nalilito, "Mr. Aguilar, ito ay isang magandang pagkakataon na magtatag ng prestihiyo." Umiling si Bobby Aguilar at dahan-daw ang sinabing, "Nasa ibang lugar ang ambisyon ko." Ambisyon sa ibang lugar. Lalong naguluhan si Cesar Nolan. Tumingin si Bobby Aguilar sa hilaga at dahan-daw ang sinabi, "Ang layunin ko ay sa Capital City." Tumuklos ng mga bagong kabanata sa Novelbean.com. Para kay Bobby Aguilar, lahat ng ginawa niya ay para sa araw na makatuntong siya sa Capital City at pakasalan si Emily Taylor mula sa Taylor family. Hindi nakaimik si Cesar Nolan at hindi alam ang sasabihin. Capital City, isang malaking hardin. Ang lugar na ito ay sumasakop ng 2,000 metro kwadrado, na ang manor lamang ay sumasaklaw ng higit sa 1,000 metro kwadrado. Sa Capital City na kulang sa lupa, sapat na ang ganoong kalaking lugar upang ipakita ang pambihirang katayuan ng may-ari nito. At narito ang pamilya Taylor ng Capital City. Sa oras na ito, sa napakalaking villa, isang batang babae ang may hawak na panulat at nagdodudol. Biglang bumukas ang pinto, at mabilis na isinara ng dalaga ang kanyang notebook nang marinig ang tunog. "Emily, ano ang tinatago mo?" Ang nagsalita ay isang mabait na matandang lalaki. Ang mukha ng matanda ay natatakpan ng mga kulubot, at ang tingin sa kanyang mga mata kay Emily Taylor ay puno ng pagmamahal at indulhensya. "Lolo, bakit hindi ka kumatok bago pumasok?" Napaawang ang labi ni Emily Taylor at malungkot na sinabi. Napatingin ang matanda sa notebook ni Emily Taylor at tumawa ng malakas, "Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay sinusulat mo ang kanyang pangalan, di ba?" Kabanata 138. Namula ang magandang mukha ni Emily Taylor, at galit niyang sinabi, "Lolo, ano ang pinagsasabi mo? Ha. Lumaki ka sa harapan ko. Paanong hindi ko malalaman ang iniisip mo?" Hindi napigilan ni Mike Taylor ang mapangiti habang hinahaplos ang kanyang balbas. Namula ang mukha ni Emily hanggang leeg. Tinakpan niya ang kanyang notebook at iniba ang usapan, "Lolo, may sasabihin ka ba sa akin?" Umupo si Mike Taylor sa sofa ng kwarto at dahan-daw ang sinabi, "Naparito ako para sabihin sa iyo ang tungkol kay Bobby Aguilar." Pagkarinig nito ay agad na tumayo si Emily. Mabilis siyang umupo sa tabi ni Mike at sabik na nagtanong, "Lolo, kumusta na si Bobby ngayon?" Sa halip na sumagot, ibinenta ni Mike Taylor ang suspense, "Ano sa palagay mo?" Saglit na nag-isip si Emily, pagkatapos ay sinabing, "Nang umalis ako,
nakipag-away lang si Bobby sa pamilya Lane. Ngayon, si Bobby siguro ay nag-iisip ng paraan para harapin sila. Ma'am, bahagyang tumango si Mike Taylor, hinimok si Emily na magpatuloy. Naisip ni Emily, ang pamilya ng Lane ay may Asher Lane at isang lalaki na nagngangalang Aiden Ortega. Sa pagkakaalam ko, hindi simple ang Aiden Ortega na iyon. Kung ako si Bobby, gagamitin ko ang pamilya Taylor para protektahan ang sarili ko, kahit papaano ay walang anumang panganib sa buhay ko, pagkatapos ay dahan-daang umunlad. Tila nahulaan na ni Mike Taylor ang sasabihin ni Emily. Umiling siya, sa kasamaang palad, ipinadala ko ang mensahe na ang pamilya Taylor ay hindi kailanman makikialam sa mga gawain ni Bobby, at higit pa rito, wala kaming pakialam sa kanyang buhay o kamatayan. Biglang napangit ang mukha ni Emily. Bigla siyang tumayo, galit na sinabi, "Lolo, sinasaktan mo si Bobby sa paggawa nito." Ha. Hindi napigilan ni Mike na matawa. Kung si Bobby ay protektado ng pamilya Taylor sa lahat ng oras, magkakaroon ba siya ng pagkakataong lumago? Umiling si Mike Taylor. Hindi marinig ni Emily ang mga salitang ito sa sandaling iyon, sabik siyang humiling, "Bilasan mo at sabihin mo sa akin, kung ano ang eksaktong kalagayan ni Bobby ngayon." Natalo ang pamilya Lane, at natalo sila ng husto. Sabi ni Mike Taylor sabay ngiti. Natigilan si Emily at mabilis na nagtanong, "Lolo, nagsasabi ka ba ng totoo?" Siyempre. Ngumiti ng mahina si Mike Taylor. Hindi lang iyan, pero hindi nagtagal, personal na pinatay ni Bobby ang isang Grandmaster mula sa ibang bansa. Lalong nabigla si Emily dito. Bago siya umalis, si Bobby ay nasa 5th rank inner strength lamang. Sinabi ko na noon, tiyak na hindi pangkaraniwan ang anak ng lalaking iyon. Sabi ni Mike Taylor na may mahinang ngiti. Isang nakakagaan na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Emily, bumulong siya, "Alam kong hindi ako pababayaan ni Bobby." Kahit si Mike Taylor ay napabuntong hininga, "Oo, sa totoo lang, ang hula ko ay katulad ng sa iyo, ngunit si Bobby ay lumampas sa aking mga inaasahan." Siyempre. Ang tono ni Emily ay walang kamalay-malay na nagpahayag ng kaunting pagmamataas. Hindi maiwasang mapangiti ni Mike Taylor. Noong una, nag-aalala siya na hindi mataas ang tingin ni Emily kay Bobby, ngunit hindi niya inaasahan na si Emily na mismo ang mahuhulog dito. Huwag kang masyadong magsaya. Bagamat isang maliit na lugar lamang ang Choiseul, mayroon pa rin itong ilang makapangyarihang pamilya na nakaistasyon doon, mabagal na sabi ni Mike Taylor. Tiyak na alam ito ni Emily. Dahil kay Bobby, masusing inimbestigahan niya si Choiseul. Sa Choiseul, ang tunay na nangungunang mga pamilya ay matatagpuan sa Shiglans City. Sa kanila, ang pamilya Schroeder ang pinaka-iginagalang. Sinasabi na ang pamilya ay may mababang paraan, ngunit ang mga ari-arian nito ay kumalat sa buong Choiseul Province, at ang mga pondo nito sa papel ay kasing taas ng 10 bilyong yuan. Hindi lamang iyon, ngunit ang pamilya Schroeder ay din ng martial arts aristokratikong pinagmulan, na may halos 10 grandmasters. Ang pinuno ng pamilya Schroeder ay nabalitaan pa na nasa antas ng Grandmaster Peak. Sa ganoong kapangyarihan, maaaring hindi ito mahalaga sa mga mata ng pamilya Taylor, ngunit sa Choiseul, ito ay sapat na upang tumakbo ng ligaw. Hindi tanga si Bobby, hindi niya sila aktibong guluhin, bulong ni Emily. Gayunpaman, may ibang opinyon si Mike Taylor, umiling-iling, ang mga matataas na puno ay nag-aanyaya sa hangin, at hindi mo maiiwasan ang ilang bagay sa pamamagitan lamang ng pagsubok. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Emily ang pagkagat sa ibabang labi. Alam na alam niya na ang kasalukuyang lakas ni Bobby ay talagang walang kapantay para sa pamilya Schroeder, ang nangungunang pamilya sa Choiseul. Lolo, sa pag-iisip nito, tumingin si Emily kay Mike Taylor na may mapanlinlang na tindig. Hindi maiwasang mapangiti ni Mike Taylor. Siya ay nasa capital city sa loob ng mga dekada, nakilala sa kanyang matigas at walang awa na pamamaraan. Ngunit kapag kaharap ang kanyang apo, hindi siya maaaring magseryoso. Tuwing spoiled si Emily, hindi man lang marunong tumanggi si Mike. "Huwag kang mag-alala, bubuhayin ko siya," sabi ni Mike Taylor na may mapait na ngiti. Talaga. Naningkit ang mga mata ni Emily. Inikot ni Mike Taylor ang kanyang mga mata,
Kung mamamatay talaga siya, ako ang sisisihin mo habang buhay. Namula muli ang magandang mukha ni Emily, bumulong siya, Lolo, huwag kang magsalita ng kalokohan. Mabilis na nagmamaneho si Edward Green at mabilis na bumalik sa River City. Ginoo Aguilar, ano ang nangyari sa River City? Bakit nasa lahat ng dako ang battle zone? Napatingin si Edward Green sa bintana ng sasakyan at hindi niya maiwasang mapasimangot. Sa isang sulyap, ang buong River City ay nasa ilalim ng batas militar, na may mga armadong sundalo na nagpapatrolya at nagbabantay kung saan-saan. Kakaiba rin ang nakita ni Bobby, ngunit hindi niya ito masyadong inisip dahil wala naman itong kinalaman sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa Dragon Rising Community. Pagdating sa Dragon Rising Community, ang unang plano ni Bobby ay pumunta sa pabrika, hanapin si Elder Hansen at magtanong tungkol sa traditional medicine. Pagpupulong. Gayunpaman, nang ilabas ni Bobby ang kanyang telepono, nagring ito. Nang makita ang numero ng kanyang telepono ay agad na nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Matapos mag-alinlangan sandali, diretsyong ibinaba ni Bobby ang tawag. Ngunit hindi nagtagal, muling nagring ang telepono. Kumunot ang noo ni Bobby, sinagot ang telepono at iritadong sinabi, anong problema? Si Sylvia sa kabilang dulo ay labis na nagalit, ngunit sa pag-iisip sa pagkamatay ni Gary Brown noong nakaraan, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalinlangan. Ikaw, akala mo ba gusto kitang tawagan? Sabihin ko sa iyo, gusto ka ng lolo ko, kung hindi, hindi kita tatawagan. Matigas na sabi ni Sylvia. Nang marinig ito, natahimik si Bobby. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Bobby, nilinaw ko sa iyong lolo noong huling pagkakataon na pinutol ko na ang lahat ng relasyon sa pamilyang Johnson. Hindi ko na kailangan pang makipagkita sa kanya. Kabanata 139. Sa kabilang dulo, nginisya ni Sylvia Johnson, namamatay na siya, nasa iyo kung gusto mo siyang makita o hindi. Matapos ilabas ang pangungusap na ito, agad na ibinaba ni Sylvia ang tawag. Ang ekspresyon ni Bobby Aguilar ay naging medyo pangit sa isang iglap, at hindi niya namamalaya na tumayo. Ginoo Aguilar, anong problema? Nakita ito ni Edward Green at mabilis na nagmadaling magtanong. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, sinabing, ibigay mo sa akin ang susi ng kotse, kailangan kong lumabas. Saan? Sasama ako sayo. Nagmamadaling sabi ni Edward Green. Hindi na kailangan. Umiling si Bobby Aguilar. Kinuha ang susi ng kotse, mabilis na tinungo ni Bobby Aguilar ang pamilya Johnson. Mabilis siyang nagmaneho, at hindi nagtagal, dumating si Bobby Aguilar sa pasukan ng tahanan ng pamilyang Johnson. Sa oras na ito, medyo may ilang mga sasakyan na nakaparada sa pasukan, malinaw na dumating ang lahat ng mga kamag-anak ng pamilya Johnson. Pagkatapos casual na ay parada ang kotse, si Bobby Aguilar ay nagmamadaling pumunta sa tahanan ng Johnson. Sa sandaling tumuntong siya sa pintuan ng pamilya Johnson, nakita niya na maraming kamag-anak ng pamilyang Johnson ang nagtitipon, ngunit walang bakas ng kalungkutan sa kanilang mga mukha. Sa halip, lahat ay nakangiti, na parabang ito ay isang pagtitipon ng pamilya. Anong ginagawa mo dito? Sa sandaling makita ni Simon Johnson si Bobby Aguilar, tumayo siya at sumigaw ng galit. Umalis ka na, hindi ka na parte ng pamilya namin. Hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar, sa halip ay malamig na nagtanong, nasaan? Lolo, ano bang pakialam mo? This is a family matter, wala itong kinalaman sa iyo. Walang pakialam na sabi ni Simon. Nasaan si Lolo? Umungol si Bobby Aguilar. Ang nagngangalit na dagandong na ito ay napuno ng espiritual na kapangyarihan ni Bobby Aguilar, na ikinagulat ng lahat na labis na sumakit ang kanilang mga tainga. Nanginginig pa nga si Simon sa takot, saglit lang, hindi siya naglakas loob na magalit. Nasa loob siya ng bahay, bakit ka sumisigaw? Nauutol na sabi ni Simon. Nang marinig ito, nagmamadaling tinungo ni Bobby Aguilar ang silid. Sa silid, si Bill Johnson ay nakahiga mag-isa sa kama. Wala sa mga miyembro ng pamilyang Johnson ang dumating para alagaan siya.
Mabilis na naglakad si Bobby Aguilar, lumuhad siya sa harap ni Bill Johnson at medyo malungkot na sinabi, "Lolo, ikaw." Bago niya matapos ang pagsasalita, ikinaway ni Bill Johnson ang kanyang kamay. Nanginginig niyang sinabi, "Bobby Aguilar, hindi na ako mabubuhay ng mas matagal, gusto lang kitang makita sa huling pagkakataon bago ako mamatay." Nalungkot si Bobby Aguilar. Sa buong pamilya ng Johnson, si Bill Johnson lang ang tumanggap kay Bobby Aguilar bilang isang tao. Maraming taon ang magkakasamang buhay, imposibleng sabihin na walang damdamin. Pagtingin, isang wave of death chi ang nakapaligid kay Bill Johnson. Ang mayamang antas ng kamatayan chi ay lumampas sa imahinasyon ni Bobby Aguilar. Ito ay malinaw na isang tanda ng kamatayan. Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang kamay at inilagay ito sa harap ni Bill Johnson, ibinuhos ang chi sa kanyang katawan sa katawan ni Bill Johnson. Ngunit sa kasamaang palad, si Bill Johnson ay nasa pintuan na ng kamatayan, isang hininga na lamang mula sa pagkamatay, kahit si Bobby Aguilar ay walang magawa. Nahihirapang sinabi ni Bill Johnson, "Huwag sayangin ang iyong pagsisikap, Bobby Aguilar. Alam kong mali ang ginawa sa iyo ng pamilya Johnson, maaari mo bang iligtas ang pamilya Johnson para sa akin?" Nanghina si Bobby Aguilar. Sa katunayan, naisip niyang lipulin ang pamilyang Johnson. "Ay pangako mo sa akin." Mahigpit na hinawakan ni Bill Johnson ang palso ni Bobby Aguilar, nakikiusap ang tono nito. Sa huli, hindi nakayanan ni Bobby Aguilar. Huminga siya ng malalim, tumango at sinabing, "Lolo, ipinapangako ko sa iyo, hanggat hindi ako ginagalit ng pamilya Johnson, kaya ko silang iligtas." Nang marinig ni Bill Johnson ang mga salitang ito, dahan-daang sinabi ni Bill Johnson, "Kung gayon maaari akong magpahinga sa kapayapaan, magpahinga sa kapayapaan." Habang nagsasalita siya, humihina ng hamina ang hininga ni Bill Johnson hanggang sa tuluyan na itong mawala. Humiga siya doon sa kama, hindi na gumagalaw. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na makaramdam ng kalungkutan. Sa lahat ng miyembro ng pamilya Johnson, ito ay siya, isang tagalabas, na kasama ng matanda sa kanyang huling sandali. Ang mga taong ito ay talagang kasuklam-suklam. Nakinig si Bobby Aguilar sa ingay sa sala na may malamig na ekspresyon. Tumalikod siya at iniwan ang silid ng matandang si Johnson sa sala. Nang makita si Bobby Aguilar, biglang tumahimik ang silid. "Tapos na maghanap. Pwede ka nang umalis." Napangisi si Brenda Johnson. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, at sinabi, "Wala na ang matandang lalaki na si Johnson, aalis ako pagkatapos ng kanyang libing." Sa wakas, hinailan niya ito palabas ng napakatagal. Bulong ni Christian Johnson, nakatatandang kapatid ni Simon Johnson. Okay, nahirapan tayong nagtipon dito, kailangan nating uminom ng masarap pagkatapos ng libing ni tatay." Masayang komento ni Simon. "Must do it, ang tagal na nating magkapatid. Simula nang pumunta ako sa Shiglan City, mahigit 10 taon na ang nakalipas, di ba?" Ang mga miyembro ng pamilya ay nagsimulang makipag-chat ng casual, na walang nagmamalasakit sa pagkamatay ng matandang si Johnson. Si Bobby Aguilar ay nakaupo sa gilid ng tahimik, ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit, sinusubukang pakalmayan ang kanyang sarili. Maya-maya lang ay may isang binata ang pumasok sa pintuan. Ang binata ay halos kasing edad ni Bobby Aguilar, na may kumpiyansa at masiglang hitsura sa kanyang mukha. "Oh, Daxon, nakabalik ka na sa wakas." Nang makita ang figure, dali-daling tumayo ang lahat ng nasa silid para salubungin siya. Bahagyang tumango ang binata na nagngangalang Daxon at walang sabi-sabi, "Oo, may mga tungkulin ako, kaya medyo huli akong bumalik." "Walang problema, negosyo muna." Masiglang sabi ni Simon. Di nagtagal, maingat na nagtanong si Simon, "Daxon, dapat mayroon kang mataas na posisyon sa battle zone ngayon." Sinulyapan siya ni Daxon at mahinang nagsabi, "Oo, hawak ko ang ranggo ng 3 bar." 3 bar. Nang marinig ito, huminga ng malalim ang lahat. "Nako, Daxon, ang galing mo talaga. Mula ngayon, dapat nating hanapin si Daxon." JIT ang pinakabagong mga chapter sa novel.com.
Bahagyang tumango si Daxon at sinabing, oo, ang Deputy Chief ng Chozel Battle Zone ay nasa River City sa susunod na mga araw. Deputy Chief. Nang marinig ito, ang lahat ay lalong namangha. Ito ay isang talagang maimpluwensyang figure. Bakit kaya darating ang napakalaking tao sa River City? Nagtatakang tanong ni Simon. Sinabi ni Daxon, narinig ko na mag-imbita ng isang tao, na sinasabing napakahusay sa medisina at martial arts, ngunit hindi ko alam kung sino. Wow, sino ang kahangahangang iyon, na pinapunta ang Deputy Chief para imbitahan siya? Ang silid ay sumabog sa Saturday. Habang umuugong sa usapan ang silid, biglang napansin ni Daxon si Bobby Aguilar na nakaupo sa hindi kalayuan. Kumunot ang noo niya at casual na nagtanong, sino iyon? Agad na nabaling ang tingin ng lahat kay Bobby Aguilar sa di kalayuan. Oh, siya. Siya ang dating asawa ng kapatid mo, na nagpakasal sa aming pamilyang Johnson, ngunit ngayon ay pinalayas, isang ganap na tanga, huwag mo siyang pansinin. Ngumisi si Simon. Biglang naging malungkot ang mukha ni Daxon, napakayabang na live-in-law, nakaupo pa rin kahit nakita na siya. Sa isiping ito, nilapitan ni Daxon si Bobby Aguilar. Hindi mo ba alam na dapat kang tumayo para salubungin ako kapag nakita mong darating ako? Ang bigat ba ng puwet mo? Malamig na sabi ni Daxon. Nang marinig ito, dahan-daang iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Sinulyapan niya si Daxon at kumunat ang noo, sinabing, great. Ano ka ba na kailangan kong batiin ka? Kabanata 140. Isang kislap ng galit ang bumalatay sa mukha ni Daxon Johnson. Malamig siyang tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing, bakit? Dahil isa akong Free Stripe member ng Chozel Battle Zone. Dahil mas marangal ang katayuan ko kaysa sa iyo. Nang marinig ito ni Bobby Aguilar, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na tuyain, sa mata ng mga taong katulad mo, ang mas mataas na katayuan ay nangangahulugan ng pagiging maharlika, ngunit sa aking paningin, lahat ay pare-pareho, anuman ang kanilang klase o katayuan. Ikaw naman, alam ko na sa pagsasalita mo na hindi ka karapat-dapat sa posisyon mo, lalo pa akong batiin ka, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Bahagyang kumaibot ang labi ni Daxon Johnson, halatang inis sa sinabi ni Bobby Aguilar. Young man, mind your words. Itinaas ni Daxon Johnson ang kanyang kamay at idiniin ito sa balikat ni Bobby Aguilar. Biglang naramdaman ni Bobby Aguilar na may puwersang dumampi sa kanyang balikat, habang may sumilay ng ngiti sa mukha ni Daxon Johnson. Nang walang sabi-sabi, inalog-alog ni Bobby Aguilar ang kanyang braso, at isang napakalaking puwersa ang agad na bumalik. Agad na sumakit ang pulso ni Daxon Johnson, at napaatras siya ng ilang hakbang. Isang martial artist, bahagyang pinaikit ni Daxon Johnson ang kanyang mga mata. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Sylvia Johnson, pinsan, medyo sanay siya, huwag mo siyang awayin. Napailing si Daxon Johnson sa kanyang pulso at napangisi, gaano kahusay ang kakayahan ng isang ordinaryong tao. At saka, marami akong paraan para harapin siya. Hindi muna ako bababa sa level mo sa ngayon dahil may mission ako, pero kapag tapos na ako, maghintay ka lang kung paano kita haharapin. Tinuro ni Daxon Johnson ang ilong ni Bobby Aguilar at sinabing. Sa sobrang tamad na abala sa kanya, si Bobby Aguilar ay nanatili dito para lamang kay Old Master Johnson. Pagkatapos, umupo si Daxon Johnson sa sofa, at pinalibutan siya ng mga miyembro ng pamilyang Johnson ng papuri. Daxon, para kanino ba talaga ang commander mo na pumupunta sa River City? Bigyan mo kami ng hint. Tanong ni Simon Johnson habang naghahain ng tsaa at tubig. Walang pakialam na sinabi ni Daxon Johnson, hindi ko alam, at ito ay confidential, hindi dapat ibunyag ng basta-basta. Daxon, ano ang hindi mo masasabi sa iyong pamilya? Sabi ni Christian Johnson sa gilid. Nang marinig ito, ngumiti si Daxon Johnson at sinabing, sa palagay ko ay walang masama kung sasabihin ko sa iyo. Nang marinig ito, lahat ay nagtakip ng kanilang mga tainga, mukhang nasa sabik. Dahan-daang sinabi ni Daxon Johnson, sinabi ng aming commander na kilala ng taong ito si Chief Richardson, ngunit may kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila.
Kung hindi, ang nag-iimbita sa kanya ay si Chief Richardson mismo. Bulalas ng mga tao, na medyo nagulat, anong uri ng tao ang magpapatunay ng personal na imbitasyon mula kay Chief Richardson? Napangiti ng mahina si Daxon Johnson. In any case, it's a outstanding person. Hindi ko pa siya nakikilala, pero kung marami siyang importanteng tao na darating para imbitahan siya, hindi siya ordinaryo. Pagkasabi nito, huminto si Daxon Johnson at nagpatuloy, "Siyempre, ang mga taong dinala ng ating deputy chief sa pagkakataong ito ay pawang mga elite sa loob ng battle zone." Halatang nagyayabang siyang ipakita ang kanyang posisyon sa loob ng battle zone. Siyempre, alam kong magiging matagumpay si Daxon mula pa noong bata pa siya. Sabik na sumigaw si Simon Johnson. "Nako, nakabalik na si Daxon, dapat tayong magdiwang ngayong gabi." Dagdag ni Brenda Johnson na may nakakapangiwi na ekspresyon. The other relatives also echoed, "Tama, hindi tayo magpapahinga hanggang hindi tayo lasing ngayong gabi." Nang maging masigla ang kapaligiran, biglang malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, hindi pa man lang nanlamig ang katawan ni Old Master Johnson, at nakahiga pa rin siya sa kama. Bilang kanyang mga inapo, hindi ka nagpapakita ng anumang kalungkutan. Instead, mag-celebrate ka, inhumane ka talaga. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, mabilis na tumahimik ang sala, at ang kapaligiran ay naging medyo nakakatakot. "Sok-sok, ano bang negosyo mo?" Isang outsider, ang kumilos ng napakaanak. "Exactly, if you were really that filial, bakit hindi ka bumalik ng mas maaga? Naging mabait kami para hindi ka paalisin." Malamig na ngumuso si Daxon Johnson, talagang mataas ang tingin ng isang manugang na nagpakasal sa pamilya. "Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa kasalukuyan?" Sumulyap si Bobby Aguilar kay Daxon Johnson at sinabing, "Ang pagiging anak ng anak ay ang pundasyon ng lahat ng mga birtod. Hindi mo man lang naiintindihan iyon, at nang ahas kang tawagin ang iyong sarili na isang piling tao. Sa tingin ko, hindi ka malayong madismiss." "Hey, sorry?" Patuloy akong umaangat sa battle zone, lubos na pinupuri at pinahahalagahan ng aking mga superiors, at maaaring ma-promote anumang oras, sabi ni Daxon Johnson na may mahinang ngiti. Sa kabilang banda, ikaw, isang kaawa-awang manugang, ay pinalayas, at tiyak na hindi mo kayang kumain. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at hindi na nagsalita pa. Maya-maya, dumating na ang funeral car sa pintuan. Personal na dinala ni Bobby Aguilar ang katawan ni Old Master Johnson sa kotse, sinamahan ang lahat sa cremation, at dumaan sa libing. Buong araw iyon, at nang matapos sila, dumidilim na. "Sa wakas tapos na, inom tayo." Nakangiting sabi ni Simon Johnson. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanila at lubos na nadama na hindi makatwiran si Old Master Johnson sa kanyang paggamot. Marahil ay na-anticipate na ni Old Master Johnson ang eksenang ito, at iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa akin na huwag makipag-ugnayan sa pamilya Johnson, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Napakalungkot para sa mga magulang sa buong mundo. Pagkatapos, nagmaneho si Bobby Aguilar sa Dragon Rising Community. Sa sandaling ito, 2 tao ang nakatayo sa pasukan ng Longyu Community. Ang 2 lalaking ito ay matangkad at tuwid na may kahangahangang kilos, at sa pagitan ng kanilang mga kilay ay isang hangin ng katwiran. "Commander Keller, hindi ko pa narinig ang tungkol sa Bobby Aguilar na ito, bakit napakapilit ni Chief Richardson na dalhin siya sa battle zone?" Tanong ng isa sa mga nakababatang lalaki. Tumawa ang lalaking tinatawag na Commander Keller, "Ari, huwag kang mag-speculate, Chief. May mga plano si Richardson." Bumulong si Ari Steele, ang deputy chief ay personal na dumating upang imbitahan siya. "Hindi pa ako nakakita ng ganoong kalaking eksena. Anyway, hindi ako kumbinsido." Saglit na natahimik si Commander Keller, pagkatapos ay nagsabi, "Kamakailan lang, natalo si Asher Lane ng pamilya Lane sa kanya. Siya ay isang scion lamang ng isang aristokratikong pamilya. Magagawa ko rin iyon," hindi kumbinsido na sabi ni Ari Steele. Hindi nakaimik si Commander Keller.
Sa katunayan, ang mga kakayahan ni Asher Lane ay mahusay ngunit hindi katumbas ng malaking pagsisikap ng Choiseul Battle Zone sa pag-imbita. Commander Keller, wala ka rin masyadong alam di ba? Inaasahan ko na mayroong isang uri ng pagsasabuatan sa likod nito, ungol ni Ari Steele. Nang marinig ito, agad na pinagalitan ni Commander Keller, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Nangangatwiran si Ari Steele, totoo. May narinig akong chismis na ginamo ni Bobby Aguilar ang sakit ni Chief Richardson, at may malaking pamilya sa likod niya. Siguro isa lang siyang rich kid na pumupunta sa battle zone.